Ayan, tara dalaw tayo sa mga panabong naman natin na manok, no? Kung anong plan natin dito. So, ganun pa rin po, no? Meron tayong hindi na itutuloy na lahi, no? At may mga dahilan, no? Unang-una nagkaroon ng issue sa takot, no? Minsan naglalaban, minsan na hindi naglalaban, yan, no? Tapos manhitter pa, no? Lumalaban sa tao, talagang bugbog sarado ko, no? Kaya hindi na natin itutuloy itong isang linya ng hatch natin, no? Yung oriental hatch. At nakakatakot po yung ganyang manok, no? Na i-handle lalo sa laban. Syempre lalagyan ng tari tapos galit na galit sa tao, di ba? Makakadisgrasya pa po, no? So yung oriental hatch natin na nag-iisang pula doon, ipapakatay na natin kay mama yon, no? Tapos itong manok ni bossing natin na tatlo, ito oh, papakuha na rin po natin to. Yan, ang talisay niya, tsaka itong dalawa, ito papakuha na rin po natin to. Yan, yellow legged hatch naka-cross sa Gilmore. Ito ang ganda nito. To. Kulay itim yung paa, no? Ganda eh, oh. Ayan, oh. No? Ang may iwan na lang na broodcock po natin is itong si Asil Boston. Ayan, oh. Yan. Siyempre may iwan yan hanggang matanda na siya dito. At ito na po ang susunod natin gagamitin, yung Golden Boy sweater naka-cross sa Oak Grove hatch, no? Bali 3/4 ng dugo po nito is Golden Boy sweater. Ayan, personally banded ni Boss ARH Warbird. Napakabait na tao po. Pabisita po ng kanyang Facebook. Marami po siyang for sharing doon ng mga quality ng mga panabong na manok, no? Ayan. Yung mga to mangingitlog na, oh. Itong mga puti natin at saka yung iba. Ayan, may iwan. Ito po yung sinasabi ko na hindi na pwede ito. Ayan. Minsan natatakot, no? Tapos lumalaban pa sa tao. Ayan yung oriental hatch po natin na nag-iisa. Ayan, oh. Tapang po. Sa tao matapang. Pero sa manok, minsan lumalaban naman. Matindi, magaling rin po. Ito na po yung mga nasa scratch pen natin na oriental sweaters. 1, 2, 4, 6, 8, 9. Tapos meron pa po nakawala na 4 dyan, no? Bali 13 na po, no? 13 po tong ating mga oriental sweaters. Unahin natin tong maliliit. Ayan, no? Sila. Yan, lalaki yan. Mga oriental sweater gold natin. Ayun pa. Mga oriental sweater golds po natin, mga lalaki po yan. Ayan. Tapos ayun yung lalaking kakaibang kulay. Yan. Ayun, o. Kakaiba yung kulay niya. Nag-iisa lang po yan, no? Nag-iisa lang. So meron pa tayong 4. Ayan, o. Na mga oriental sweaters na nakawala. Tapos ito yung isa-isay natin, oriental sweater. Nag-iisang pula. Oriental sweater. Halimbuyugin. Ayan, hintayin yung lumaban yan. Ito oriental sweater, alimbuyugin din. 75% na ng dugo nito mga to, mga American game fowl na, pero ito mukhang asil pa din eh. Oriental sweater, alimbuyugin. Magkakapatid po to. Kakapatid. Gold. Gold ba to? Oo. Hindi ko alam. Basta parang gold. Oriental sweaters din po. Ayan, oh. Tayo yung lumaban yan. Ito yung mga medyo mauunang lalaban. Oriental sweater gold. Ayan, oh. Diba? Tapos ito pa.
Oriental Sweater Gold. Ito, ganda din ito. Solid din to. Ayan. Oriental Sweater. Alimbuyugin. Ito maganda to. Ayan. Ayan. Diba? Oriental Sweater. Nag-iisa. Hiraw. Ayan. Nag-iisang hiraw natin. No? Yan ang mga mauunang lalaban. Okay? So, yan lang po ang itutuloy natin, yung mga sweaters natin. Tapos yan, si Golden Boy sweater, cross natin sa 5K sweater. No? Tapos yung tatlong manok ni bossing natin, i-out na natin dito. Tapos si Oriental Hatch, wala na yan. No? Benta na natin yan kung sino gustong bumili. No? At lumalaban sa tao. No? Ayoko yung ganyan manok po, no? Lumalaban sa tao. So, yun na lang ang focus natin. Mga 5K sweaters natin, no? Si Golden Boy sweater, kukross natin dyan. Ayan. Dito sa SBR Tornado natin, tsaka dun sa dalawang 5K sweater natin na inahin. Ayun, no? At tsaka yun. Ayan. Tatlo yung asawa niya, no? Para focus na lang tayo dyan. Tapos, yung Oriental sweaters natin na back to mama, no? Back to mama. Pero, yun, selective breeding lang po tayo. At hindi na tayo gaano magpaparami po ng mga panabong na manok, no? Hindi tayo after sa quantity, no? After tayo sa quality na mapoproduce natin. Kasi, alam nyo naman, no? Yung mga materialis natin dito is hindi naman ganong ka-quality na sinasabi nila, no? Kailangan makutino tayo sa pag-select at pagkal, no, ng mga manok, no. Kaya yan, magkakaling rin po kami ni Mama bago magpasukan. Final calling po namin para at least ma-clear na yung mga manok sa kabila, no. So wala naman na ikakal doon kundi yung yung Oriental Hatch. Tapos pakuha na rin natin yung tandang na tatlo ni bossing natin, yan. At saka yung inahin kasi kukunin niya raw, hihiramin niya yung hatch natin, yung Gilmore hatch light side, hihiramin niya raw para siya magbe-breed. Hindi na kasi natin tinanggap yung breeding po, no? At focus na po tayo dito sa quail farming po talaga. Gusto ko na lang iwanan niya mga yan, yung Oriental sweaters natin. Tapos yung Asil Boston SBR Tornado na isang lalaki doon, hindi pa natin mapakawalan dahil ang tapang-tapang, no? Kikipagpatayan sa kanyang mga nakawala na mas malalaki sa kanya, talagang hindi umaayaw po, tibay, no? So yun, huwag kayong mag-alala kahit hindi natin priority ang game fowl. Inaayos ko po yung breeding program ko. Lalo yung selection process ko, no? Yung selection and culling po natin, napaka-strict ko pa din, no? Hanggat maaari, konti na lang matitira dyan. Basta't quality para sa akin, no? Na makapag-develop tayo taon-taon, no? Magkakaroon sila ng development, no? Sa mga Oriental sweaters natin at saka mga straight sweaters po natin. Magkaroon po sila ng development taon-taon. Yun lang po, no? At focus tayo dito sa quail farming business. Mas malaki dadalang pera sa atin ito. At araw-araw, no? Araw-araw, no? Kaya biruin mo kung isang pisa, minimum 500 heads na day 20 days old na RTL, 18,000 na agad yun. And mas maraming tatangkilik na mga small-time breeders, farmers, sa pugo kasi napapanahon no? Yung itlog makakain, yung karne makakain. Araw-araw magbibigay na itlog, araw-araw may income, no? Kaya yun yung winiin natin. At na-predict ko na po yan. Kakukuha pa lang natin or kukunin pa lang natin yung mga quail natin. Alam ko na, no, na ito yung para sa atin, itong quail farming po, no. Pero wag po kayo mag-alala dahil yung mga Oriental sweaters and straight sweaters po natin remain intact po yan. Dahil
tayo po, no, bilang game fowl breeder ay strict or stricto tayo pagdating sa culling and selection, no? Lalo sa selective breeding na program natin sa kanila, napaka-selective ko talaga, no? Ayoko yung may kaunting pintas. Kasi may katulong rin tayo na dalawa na mga handler ng mga game farm para tawag nito, sipatin sila, no? So, sisipat ako, iiwalay ko yung mga reject, ganun ginagawa ko noon eh. Hanggang ngayon, gagawin natin yan. Iniiwalay ko yung reject, tapos ulitin nilang dalawa, no? At i-confirm, no? Kung ano pa yung mga reject, no? Sa mga naiwan. Hanggang mag-come up kami, mag-usap-usap kami na, ito bakit na-reject to? Kasi ganito, ganyan. Yan bakit reject? Liko yung pityo. Bakit ito reject? Liko yung tuhod, mataba yung tuhod, ganyan, ganito. Kaya yun po, no? Meron tayong tagasala din. Hindi lang po ako, no? Handler po sila, no? Ng isang game farm dito sa amin. Alright? At huwag kayo mag-alala kasi kung gagawin ulit namin yun sa mga oriental sweaters, i-video natin para at least makita ninyo, no? Kasi baka mamaya, mayroon na puro salita ako. No, tapos hindi nyo naman nakikita. Di ba? So, yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace!